Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, ngayong araw po na ito ay uumpisahan natin ang tinatawag nating Easter Triduum. Sa pangalan pa lang, alam na natin na ang pagdiriwang natin ay dadalhin tayo sa pagdiriwang ng ating pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Ito ay triduum sapagkat 3 araw nating gugunitain, ipagdiriwang itong napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Kaya po, hindi ito tungkol lamang sa kamatayan o pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo sa Good Friday, pero it is about Easter, it is about the resurrection of our Lord. Kaya 3 araw po sana na ating pong dadaluhan para ipagdiwang upang ma-appreciate natin kung ano nga ba yung Easter na ating pinagdiriwang. At mapapansin natin mga kapatid, itong 3 araw na ito ay iisang celebration. Okay. Kaya po ang hamon sa atin, daluhan natin ang 3 araw na pagdiriwang na ito na mag-uumpisa sa hapon ngayong araw na ito sa ating pagdiriwang ng the Lord's Last Supper. Okay. Kadalasan, alas 4 po yan sa ating mga parokya. Umpisahan natin ang hapon ng Huwebes, ngayong araw na ito, papuntang Good Friday, hanggang sa Easter Vigil at Easter Sunday natin na ipagdiriwang ito. Sana kumpletuhin natin yung 3 pagdiriwang, hindi lang Biyernes o kaya naman Linggo, pero umpisahan natin ang hapon ng Huwebes, Biyernes, at yung gabi ng Sabado para sa Easter Vigil o kaya naman sa Easter Sunday. Kumpletuhin po natin ito. Isang selebrasyon po ito. Umpisahan natin ngayon ang Easter Triduum sa the Lord's Last Supper. At sa umagang ito, ipagdiriwang natin ang Christmas sa ating diocese kung saan ibibless ang mga holy oils, the chrism oil, the chrisma, and the oil for the sick. Ito yung mga oils na ginagamit para sa yung chrism, sa baptism, confirmation, at sa priesthood. At yung anointing of yung infirm, yung para sa isa, yung isa yung ay para sa mga may sakit. Okay? At ito yung gagamitin natin sa mga sakramento. At sa pagdiriwang na rin na ito, ay ating din pong masasaksihan ang renewal of priestly vow, priestly promises ng mga ating kaparian. Kaya happy priest day po sa lahat ng ating mga kapatid na pare. At dito po ay muling mangangako ang mga pare sa kanilang bokasyon na tinanggap. At sa hapon mga kapatid, ipagdiriwang natin ang the Lord's Last Supper. At dito ay pinapakita sa atin ang kahalagahan ng 2 sakramento, ang pagkapari at ang Eucharistia, na laging magkasama o sabay na itinalaga ng Panginoon ang 2 sakramento na ito, na ipinahayag sa atin ng Panginoon na walang pare kapag walang misa at walang misa kapag wala ang pare. Kaya laging ang buhay ng isang pare ay tungkol sa Eucharistia. Tungkol sa, ano bang Eucharistia? Hindi lamang ito'y pagpapasalamat, pero ito ay tungkol sa total self-giving ng ating Panginoon. At ito ang buhay ng isang pare, ang kanyang ibinubuhos, ang kanyang buong sarili para sa Diyos at para sa simbahan. Ipanalangin niyo po kaming mga inyong kaparian na sana manatili kaming tapat at manatili kaming may roong debosyon o kaya naman tinatawag nating spirituality of Eucharist, na ang buhay ng isang pare ay tungkol sa pag-aalay ng kanyang sarili para
sa Diyos at para sa simbahan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.